Magandang araw mga ka-Pinoy. Halina't inyo kaming samahan sa aming gagawing pamamasyal. Ngayon nga, tayo ay pupunta sa Cogon, San Antonio, sa bayan ng Ngasaan, na matatagpuan dito lamang sa Mindanao. Tayo doon ay magpo-food trip at atin na ding masulyapan ang mga lugar na ating madaraanan. Tayo nga pala ay nagmula lamang sa karatig bayan nito. Walang iba kundi ang bayan ng Villanueva. Ang Villanueva nga, matagal bago ang pananakop ng mga Espanyol, ang lugar ay orihinal na pinangalanang Bungloy ng mga katutubo na tinatawag na Maghats dahil sa tatlong naglalakihang puno ng bungloy na tumubo sa lugar kung saan nakatayo ngayon ang simbahang Katoliko at plaza ng bayan. Ito nga, at malapit na tayo sa sentro ng bayan ng Ngasaan. Kaya naman, kung inyong makikita, napakabilis lamang ng ating ginawang pagbabiyahe sapagkat walang ka-traffic-traffic, ibihirang dumadaan sa sasakyan. Ngunit doble ingat pa din sapagkat mabibilis ang mga sasakyan dito. Ang Ngasaan nga ay pinangalanan ng isang misyonerong Kastila na nagkataon sa isang katutubo, maaring mula sa tribong Higaunon, na humahasa ng kanyang bolo sa Sapong Spring na tinatawag ngayong Kota Aplaya. Tinanong ng misyonero ang pangalan ng lugar. Gayunpaman, sumagot ang katutubo, Aghasa, na ang ibig sabihin ay, ako ay naghahasa ng aking bolo. Kaunting sandali na nga lang at makakarating na kami sa aming pupuntahan. Medyo may katarikan nga din ang ilan naming nadaanan. Sa wakas ay nakarating na nga kami. Nag-ingat-ingatan ba? Tapos yung nayabunan. Kamay. Pagdating nga namin ay pinag-akyat kami agad ng buko. Hindi na nga namin ito na videoan kung papaano ibinaba mula sa puno. Ang ginagawa nga namin na yan ay lamaw o labog. Yan ang katawagan dito. Kinukuskus nito ang laman at nilalagay sa isang lalagyan. At pagkatapos nga niyan, lalagyan niya ng gatas na condense. At di pa dyan natatapos, lalagyan din niya ng biskwit o domino. At lalagyan din niya ng mani na hubad, sapagkat yun ang isa sa nagpapasarap niyan. Kung wala nga kayong mahanap na hubad na mani, ay pwede na ang happy. At pag nailagay mo na nga ang lahat ng sangkap, ay hahalu-haluin mo na yan at palalamigin. At pagkatapos, dun mo na malalasap ang tunay na sarap. Lagay muna natin to sa rep. Ay. Tapos tsaka na natin lagyan ng yelo pagka yung kaya para hindi masyadong dito ng yelo. Oo. Bonfire.
Naghahanda nga pala kami sa aming gagawing pag-iihaw ng isda. Kung inyong makikita, kumuha kami ng maraming bao na nakabilad. At yan nga ay aming sinilaban. Napakalakas nga ng apoy niyan. At maya maya lang ay magiging uling na yan na nagbabaga. Inihaw na nga namin ang isda. Inihiwa-hiwa muna namin ito at nilamas sa asin. Tsaka namin ito sinalang sa uling. Kaya naman napakabilis nga lang yan at naluto na agad, sapagkat iba talaga ang uling galing sa bao. Nakakatakam nga at di na kami makapag-antay. Kami gutom na at gusto na namin kumain. Ito nga at nakahanda na ang aming pagsasaluhan sa dahon ng saging. Kaya naman kung inyong mapapansin, ito nga ang kanina na aming ginawang lamaw na nakakatakam ng tikman at inumin. Dito nga ay sinimulan na naming lantakan ang aming pagkain na aming sama-samang pinagsasaluhan. Salamat nga pala sa pamilyang Ujige na sa amin ay nag-asikaso at nag-welcome sa lugar na yan. Kami nga ay kahit busog na ay wala pa rin tigil sa pagkain. At hindi namin ito nauubos, sapagkat bibihira lamang mangyari ang ganitong pagkakataon, lalo na pag nakapunta ka sa mga ganitong lugar. At kinulang pa nga ang kanin sa amin at dinagdagan pa ito ng isang bandihadong kanin. Si Rupert nga ay panayang inom ng buko na aming ginawa. Ito nga ang kilawing dilis na talaga namang katakam-takam. Ito rin ang paklay na halos simot na. Laman loob nga pala yan ng kambing na napakasarap ng pagkakaluto.